So yan mga idol, for today's video ay hindi naman kalapate yung papakita ko sa inyong naalaga namin. So dito meron tayong rep tub. Yan, so lumang rep siya na ginawang tub para sa mga crayfish. Yan, so ito yung mga crayfish natin. Yan, hindi kasi makita masyado. Yan, so marami sila dyan. Tapos yung iba nandito na, tinanggal ko kasi magpapalit ako ng tubig. Gawa nga ng may mga kiti-kiti na dito sa ano nila, sa tubig. Yan, so dito nga may nakita kong may itlog na crayfish. Yan, so pag nangitlog na kasi itong mga to, sabay-sabay na. At kailangan nating ihiwalay yung may itlog. Gawa ng kakainin ng mga kasama niya pagka napisa. Yan, so kinakain din kasi nila yung mga anak nila. Yan, so tanggalin ko muna yung may itlog. Nandito lang yon kasi nakatupi yung kanyang buntot. Yan, so ito nga yung may itlog na crayfish natin. So napakalit pa to, mga siguro nasa 2.5 inches lang. Yan, so yan yung mga itlog niya. Yan, so pagka nag-umpisa na kasi ng itlog yung mga crayfish ay halos sunod-sunod na to. So hopefully mangitlog na rin yung mga malalaki natin. Yan, so madami tayo dito malalaki. Yan, mga breeder na rin yan. Tapos yung iba maliliit pa. Yan, pinagsama-sama ko na kasi sila dito. Ito na yung grow out pond. Tapos yan, matira matibay. Yan, so meron dito yung lalaki. Sa crayfish nga pala, pagka orange yung sa may sipit niya, lalaki yon. So etong mga to, yung mga blue, walang orange sa o red sa sipit, ay mga babae. So ilagay muna natin dito, tapos ihiwalay na lang natin mamaya. Yan, so ito yung lalaki na crayfish natin, yung may red. Yun nga, kung nakikita nyo, may red dun sa sipit ko sa claw. Yan, so ito yung pinakamalaki natin ngayon na breeder na lalaki. So lalaki pa to. Yan, so ilang months pa lang din kasi to. Yan, maliit pa to nung mga kinuha natin. Kasi yung mga malalaki na breeder dati namatay. So yun nga, masakit yung ipit niya. Kaya bitawan na natin, lagay natin dito. Yan, so ito kasi kahit maliliit yung ipit niya, pag sinipit tayo, masakit din. So hindi naman nakakasugat. Yan, masakit lang talaga. Yan, so yan yung lalaki. So natanggal na natin yung tubig dito sa rep tub natin. O lalagyan na natin siya ng tubig. So okay lang naman na lagyan siya ng tubig kaagad na ganito. Ng parehas lang naman yung temperature nitong tubig na ilalagay natin galing sa poso. Tapos yung tubig nila kanina. Yan, so importante kasi parehas yung temperature. So pagka hindi parehas yung temperature, doon nawawater shock yung mga crayfish. Same lang din sa mga isda, mga idol, kung nag-aalaga kayo ng isda. Yan, so meron kasi tayong tinatawag na water shock, ganun. So kailangan parehas yung temperature, hindi pwedeng mas mainit o hindi rin pwedeng mas malamig yung tubig. Dapat kung ano yung tinanggal mo, yun din yung ilalagay mo. Kung gaano kalamig, ganun din. Tapos pero sa mga isda, dapat mga pag nagwa-water change, dapat mga 20% lang din. Hindi pwede yung ganito na buong tatanggalin. Kasi mas maselan yung mga isda, lalo na yung mga arwana, mga gati, mga ganun. Ito mga crayfish hindi naman gaanong maselan. Yan, so pinapakain ko lang dito, PO2 tapos patatas, gulay, ganun. Kahit anong mga dahon-dahon lang din. So dito nga pala ay meron mga PVC pipes. Yan, yung mga pinutol-putol ko na PVC pipes, yun yung mga nagsisilbing taguan ng mga crayfish natin. So yung pagkain nila dito ko lang din nilalapag. Yan, so maluwang naman to. Siguro nasa 3 feet yung haba. Tapos 1.5 yung lapad niya. Yan, tapos ito hindi ko pinupuno ng tubig. Nasa 6 inches lang yung lalim ng tubig. Kasi hindi pwedeng malalim masyado yung tubig ng mga crayfish. And so dito muna mga idol, sa next video natin ay papakita ulit natin yung mga ibang alaga natin. Yan, so peace out mga idol.